Isang hakbang upang baguhin ang transportasyon sa lungsod sa Metro Manila, ang Department of Science and Technology, DOST, sa pamamagitan ng Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, PCIEERD, opisyal na binuo ang kauna-unahang electric ferry passenger, ang MB-Ray, na binuo ng University of the Philippines Electrical and Electronics Engineering Institute, (EEEI). At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kahapon Lunes, ang Department of Science and Technology, DOST, ay naglunsad ng unang lokal na binuo ng electric ferry ng bansa, na naglayag sa Pasig River. Pinangalan ng MB-Ray, na nangangahulugang flow and current, inaasahang makakatulong ang ferry na mabawasan ang trapiko, ang pag-asa sa industriya ng transportasyon sa gasolina, at bawasan ang panganib ng mga spills ng langis at polusyon sa mga daanan ng tubig. Maaari itong magdala ng hanggang sa 40 mga pasahero kasama ang 3 mga miyembro ng crew o 5 tonelada ng load na timbang. Ang MB-Ray ay isang battery electric catamaran passenger ferry, na gumagamit ng mga baterya ng lithium-ion at mga solar panel upang mapatakbo. Mayroon itong zero direct emissions, na ginagawang isang mahalagang hakbang sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ang pangunahing sanhi ng pagbabago ng klima ay ang pagsunog ng mga fossil fuels tulad ng karbon, langis, sa gas upang makabuo ng energy at para sa transportasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng DOST Philippine Council for Industry, Energy, at Emerging Technology Research and Development na ang MB-Ray ay nakatayo bilang isang milestone sa paglipat ng bansa patungo sa green, efficient, and locally made maritime transport solutions. Sa 54 na milyon pesos sa pagpopondo sa ilalim ng DOST, ang proyekto ng ferry ay pinamumunuan ni Dr. Lou Andrew Trio ng UP Diliman's Electrical and Electronics Engineering Institute. Ang MMDA ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 11 mga bangka na pinapagana ng diesel at nagpahayag ng pag-asa ang San Juan na ang lahat ng mga ferry ay maaaring mapalitan ng mga electric models sa loob ng 5 taon, depende sa pagpopondo at pakikipagsosyo. Sa kasalukuyan, ang serbisyo ng ferry ng Pasig River ay nagdadala sa paligid ng 1,000 mga pasahero araw-araw, at ang mga pagsakay ay nananatiling walang bayad. Sinabi ni San Juan na inaasahan nilang tumaas ang demand sa Kapaskuhan. Naniniwala ang DOST na ang tagumpay ng ferry MB-Ray ay maaaring magbigay ng daan para sa isang fleet of clean na mga sistema ng transportasyon sa buong daanan ng bansa, setting the stage for a greener, smarter Metro Manila. Ang ferry ay tatawid sa Pasig River, na nagkokonekta sa mga pangunahing lungsod tulad ng Pasig, Makati, Mandaluyong, Taguig, at Maynila, pati na rin ang mga kalapit na lugar sa paligid ng Laguna Lake, kabilang ang Rizal at Laguna. Samantala, ang Public-Private Partnership PPP Center ng Pilipinas ay naglabas ng isang notice upang magpatuloy para sa mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto ng Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry Project. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong bumuo ng isang high-capacity, high-frequency, at low-carbon ferry system na makakonekta sa Manila Bay at Laguna Lake sa pamamagitan ng Pasig River. Ang saklaw ng proyekto ay sumasaklaw sa financing, disenyo, konstruksyon, pagkuha ng mga low-carbon ferry, at mga operasyon at pagpapanatili ng sistema ng ferry. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng transportasyon na batay sa tubig, ang proyekto ay naglalayong maibsan ang kasikipan ng trapiko, bawasan ang mga paglabas ng gas ng greenhouse,
at itaguyod ang napapanatiling kadaliang kumilos sa lungsod sa Metro Manila. Ang mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng Project Development and Monitoring Facility, PDMF, isang umiikot na pondo na pinamamahalaan ng PPP Center upang suportahan ang pag-unlad ng mga proyekto ng PPP. Ang development na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa mga pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na gawing makabago ang infrastruktura ng transportasyon at itaguyod ang pakikipagtulungan sa publiko-pribadong paghahatid ng mga mahahalagang serbisyo. Ang PPP Center at ang consultant pagkatapos ay isinasagawa ang napagkasunduan sa kontrata, na may pagsunod sa DOTR. Sakop ng kasunduan sa kontrata ang mga serbisyo sa paghahanda ng proyekto para sa Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry Project, kung saan pumayag ang consultant na magsagawa ng mga serbisyo para sa isang halaga ng kontrata na $1,430,866. Samantala, ibinahagi ni Department of Public Works and Highways DPWH, Secretary Vince Dizon na mapapanood na ng publiko ang bidding process ng ahensya sa social media para masigurado ang pananagutan at transparency. Aniya na, lahat po ng magiging bidding, mula Central Office, Regional Office, District Office, live streaming na, at yung mga live streaming na link, ipapaskil natin sa social media, ipapadala natin sa members ng media, para may access ang mga kababayan natin. Ayon pa sa kanya, sisimulan ang inisyatibang ito sa Bataan Cavite Interlink Bridge, BCIB, project kasabay ang iba pang mga proyektong isasagawa ng ahensya sa buong bansa. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge Contract Package 1, CP1, ay kasalukuyang sumasailalim sa pagsusuri sa bid, na may 8 bidder kasama na ang ilang mga kumpanya ng Chino tulad ng China Harbor Engineering Company Limited at Beijing Urban Construction Group. Ang isang kontratista ay pipiliin matapos makumplito ng DPWH ang pagsusuri nito sa mga financial proposals. 8 kwalipikadong bidder, a mix of foreign and local firm, ay nagsumite ng kanilang mga pinansyal na bid para sa CP1, ng land approach construction on the Bataan side of the bridge.